Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Inquirer.net. Tungkol ito sa panawagan or babala ni Senator Kiko Pangilinan sa Marcos administration na kung saan nag-create ng ICI para kunuhay panagutin ang mga nanloko sa taong bayan sa pamamagitan ng flood control projects anomaly. Ito ngayon, yung ginagawa nilang hearing na private hearing na ito, hindi na pinalampas ni Senator Kiko Pangilinan. This time, I totally agree itong panawagan or babala ni Senator Pangilinan. Salute to Senator Kiko Pangilinan. Okay, ito. Make your proceedings public. Senator Kiko Pangilinan urged the Independent Commission for Infrastructure to publicize or stream its hearings, saying that it should respect the Constitution and the Filipino people. Ito yung actual post niya sa X. To the ICI, please do not test the people's patience. Maganda yung pagkasabi. Kailang it's a warning to me. Huwag niyong i-testing o ubusin ang pasensya ng taong bayan. Ang galing. Please do not test the people's patience with this misplaced refusal to open to your proceedings to public scrutiny. You underestimate the brewing anger of the public by ignoring or disregarding this basic constitutional right to information of the people on matters of public concerns. How do you expect the people to respect and accept your findings when they did not see for themselves the manner in which you arrive at such findings? Respect the right of the people. Respect the Constitution. Make your proceedings public. Galing. I think pangalawa na siyang senador na narinig ko. Ang una kong nabasang post, si Senate President Tito Soto. Ini-encourage din niya ang ICI to i-live stream, make public ang hearing. Kaya okay ako nun. Pasalamat ako kay Senator Soto. At ito, pangalawang senador na nagsasabi, sa nalaman ko lang correct me if I'm wrong, pakikoment na lang kung may mga senador pa na nananawagan na i-public ang hearing ng ICI. But this time, ito, kalimutan na natin yung dilawan kayan, pulahan, Verde, DDS. Iisa ang kalaban natin. Common enemy nating Pilipino itong korupsyon. Kaya ito ngayon, yamang nandyan naman lang yung ICI, bakit pa baka daw mamislead ang mga tao? Yun ang paliwanag nila. Ano ba yan? May sinasabi kasi sila na baka daw may mga sensitive matter. O, ganito lang yan, kasimple. Public. Pag meron ng sensitive matter, sasabihin na pwede ba sa executive session? O yun, pwede. Okay. Mamaya, mag-executive session tayo, malalaman namin. But, yung karamihan, dapat i-public para malaman namin anong nangyayari. Ganun lang kasimple yun. Kaya, tama, huwag niyong ubusin ang pasensya ng taong bayan. Yung kumukulong galit, parang bulkan yan. Pag sumabog na ang bulkan, I just don't know. Sana, hindi tayo matulad ng Nepal at Indonesia. Ayokong mangyari yun. But depende. Ang Pilipino,
proven naman yung haba ng pasensya niya, mapagpatawad, peace loving. Kailangan, huwag nyo namang abusuhin ang Pilipino. Sobra naman yan. Oh, kaninong pera ba yan? Di ba pera ng taong bayan ang ninakaw? Ilang trilyonis nga eh. Salamat na lang at merong Congressman Edgar Erese na nagsasalita, Congressman Leandro Libiste, Congressman Toby Chanco, Congressman, sino pa? Kiko Barsaga, Albi Binetes, Isidro Ungab, Pulong Duterte, at mga marami-rami pa rin iba. And in fairness, yung minority senators ngayon, maganda yung nangyari sa budget hearing. Gusto nila i-zero ang Congressman Ciel Jokno, anak bayan nito. Kalimutan na natin yung pagiging anak bayan niya. May motion siya na gawing zero yung mga unprogrammed allocation. If I'm not mistaken, abot ata ng 238 billion pesos. Kailang natalo sila. Ang karamihang kongresista inapprove pa rin. So, mayroon na namang unprogrammed. Yung mga project ba na walay klaro? Walang klarong pundo, walang klarong description, wala lang. Meron na naman 238 billion pesos. Insertion na naman sa 2026 budget, inaprubahan ng Kongreso. Wala talaga. Tapos sabi pa ni Congressman Ronnie Puno, medyo maliit na lang ang insertion ngayon. Inamin, meron. Maliit. Anong maliit? 238 billion. Maliit ba yun? 1 milyon nga lang sa ordinaryong Pilipino. Ilang taong kakain na yan sa 1 milyong piso. Tapos 238, maliit. Bilyones. Sunod-sunod nga sakuna. Hindi man lang mailibre ang bigas. Binebenta pa ng 20 bigas meron na. Ano bang klaseng gobyerno tayo? Sinasamantala ang kahirapan. Kahit walang 20 pesos sa bigas, basta wala lang sakuna. Ano sa tingin nyo? Maligaya ang mga tao na nabiktima ng lindol sa Cebu, Davao, dahil lang sa sakuna nila, saka lang kayo magbenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Ano na ba yan? Anyway, balik tayo sa issue. Kailan makikinig ang administrasyong ito? Kailan makikinig ang ICI na isa publiko? I don't know. Bulag, pipi at bingi na ata sila. Baliwala sa kanila ang hinaing ng taong bayan.